Hi, good morning mga kapatid. And as I promised, magkakaroon tayo ng devotion coming from the Book of Proverbs, and hopefully makabisado natin yung Book of Proverbs by heart kasi it really helps us sa ating mga daily routines, sa ating mga decision making, that we can make sure na lagi natin napiplease si God sa mga ginagawa natin. And so yung unang kawikaan na pag-aaralan natin is, syempre yung kawikaan na unang binanggit ni Solomon, which is makikita natin sa Kawikaan chapter 1 verse 7. Sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangpang ang aral at mga saway. Sa Good News English translation is, to have knowledge, you must first have reverence for the Lord. Stupid people have no respect for wisdom and refuse to learn. So, sa ibang translation, mas kilala siya as the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero ano ba yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos? Ang pagkatakot daw sa Diyos. In very uh, sa pinakamababaw niyang definition is yung mataas na paggalang at pagrespeto sa Panginoon daw ang pasimula ng karunungan. So kung mataas daw ang respeto mo at paggalang mo sa Panginoon, um, dun mag-i-start na magkakaroon ka ng tamang karunungan, tamang kaalaman. So that's wisdom. I will give like 3 additional definition kung ano yung God-fearing character o yung the fear of the Lord character. Una is yung pagkakaroon ng humble submission. That's a God-fearing character. Humble submission is knowing your place, that He is the creator and you are a creation, that you are a limited person and God is the unlimited, all-powerful, all-knowing, the omnipresent, everlasting God. So that's a humble submission if you have a God-fearing character, knowing your place. Pangalawa, moral awareness. Know that if you have a God-fearing character or the fear of the Lord character, tatalikod ka sa mga gawaing masama kasi you will always choose to please God. So that's the very foundation or the very core of our morality. Yung pagkakaroon ng God-fearing character is what motivates you to turn away from evil at laging i-please si God sa lahat ng iyong mga ginagawa. And pangatlong definition ko dito is pagkakaroon ng undivided attention or relationship. So, a God-fearing person, yung merong the fear of the Lord character na tao, lagi nakasenter si God sa mga decision making niya, kahit yung mga pananaw niya at principle niya sa mundo, lagi nakasenter kay God. Kasi nga, He's a God-fearing character o mataas yung paggalang at pagrespeto niya sa Diyos. So, again, humble submission, knowing your place, moral awareness, choosing to turn away from evil kasi lagi mong idinidesire na i-please si God, at pangatlo yung undivided attention kasi nga He is the center of everything for you as a God-fearing person. Now, I want to remind everybody na yung God-fearing character is something na inilagay sa atin ng Diyos since the creation. Si Adam at si Eve ay a God-fearing person and it has been very successful 100% sa Garden of Eden. So God placed the tree of life and the tree of knowledge, knowing what is good and evil, and then God told them na pwede niyong kainin lahat. Pwede niyong kainin lahat maliban sa mga puno na yon. And so, every day of their lives, they are trusting God to define what's good and evil. Nagtitiwala sila sa Diyos to define kung ano yung mabuti at masama para sa kanila. So yung communion and fellowship nila with God has been very successful kasi nga meron silang God-fearing character. Every day, they are always learning the character of God, yung kanyang kapangyarihan, lahat ng kailangan nilang malaman, they are directly learning it from God. Again, they trust God to choose to define what is good and evil for them, kung ano yung mabuti at masama para sa kanila. Until one day, si Satan, again, his name is Satan, trabaho talaga niyang manira at magnakaw. And so, he saw it as something na pwedeng masira at manakaw sa atin, yung pagkakaroon ng God-fearing character. And so, he deceived the human. So, simula kay Eve, sabi niya, ayaw mo ba? Ikaw na lang mag-define sa sarili mo kung ano yung mabuti at masama para sa'yo. You will be like God. You will have the autonomy para mag-decide na kung ano yung mabuti at masama para sa'yo. And so, medyo katakam-takam nga naman yung ganong bagay at nagpadala si Eve. So, kinain niya nga yung prutas na nagbibigay ng karunungan at shinare niya yung bahagi kay Adam, and from there, they understood na nakahubad sila. Meaning, they started to understand
things on their own. And from there, they decide na kung ano yung mabuti at masama para sa kanila instead of choosing to trust God kung ano yung mabuti at masama para sa kanila. So this is exactly what was taken away from us at ano yung sinira sa atin ni Satan. Since then, hanggang sa panahon natin ngayon, we always want to define kung ano yung mabuti at masama para sa atin instead of trusting God kung ano yung mabuti at masama para sa atin. But that is not a God-fearing person. Kasi ang sabi dito, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So, when God corrected us, when God rebuked us, kapag walang halaga sa iyo yun, yung mga aral ng Diyos, yung mga advice na binibigay niya sa atin, yung mga promises na binibigay niya sa atin, the Bible says, kamangmanga yun. Hindi yun wisdom. So, wisdom is something that is coming from the character and the word of God. Hindi yung sariling definition mo lang. That's not wisdom. And so, the Bible remind us, o so, kawikaan ni Solomon, that if you fear God, that's the only beginning. That's the only source. The beginning, the starting point of having true wisdom. Knowing your place, no? That's real wisdom na alam mong limited ka and He is the unlimited God. So you will always choose to trust God to define kung ano yung mabuti at masama para sa'yo instead ikaw ang magde-define sa sarili mo kung ano yung mabuti at masama para sa'yo. And then, lastly, sa mga decision making natin, laging involved si Lord sa mga principle at mga view, mga pananaw natin. Laging involved at center si God. And so therefore, lahat ng gagawin mo, gusto mong nag-glorify siya kasi nga siya yung center. And that's wisdom. Hindi ka gagawa ng mga bagay na alam mong hindi niya ikalulugod. Ganun yung mindset ng taong may pagkatakot at paggalang sa Diyos. And so the Bible clearly says, or Solomon clearly says that ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kung wala kang takot sa Diyos, kung wala kang paggalang sa Diyos, ikaw ang magde-decide at magpapahalaga kung ano yung mabuti at masama para sa iyo instead trusting God. So, having no fear of the Lord is meaning having no trust in God's wisdom, in His character. So, today, I'm encouraging everyone na kapag kinorek tayo ng scripture, kapag kinorek tayo ng mga kapatid natin, coming from the wisdom of God, tanggapin natin to. Kasi ang paggalang at pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Sana po na-bless po tayo for today. If you have questions, mag-message lang po. Feel free po na tanongin po ako. Pag-uusapan po natin. Thank you.